Oh, ito, pakinggan natin. Isa pang tanga. Ito, pakinggan natin I to. have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan. I have here the transcript of the impeachment hearing. Pokey nang ina, pwede mo magsalita ka na maayos? Erwin Tulfo, di naman bagay sa'yo. Di ka naman blondie. Di ka naman blue eyes. Tangina, yung balat mo naman, balat ng mga magsasakang Pilipino yan. Umiislang ka pa, pokey nang ina mo, para kang lasing. Kita mo yung nasa likod mo, mukhang puppet. Oh, stop mo ba yan? Tignan mo yung nasa likod mo. Mukhang taga Sesame Street, walang hiya ka. Tignan mo yung entrance niya, putang ina, kala mo may tinitira sa puwet pag nagsasalita eh. I have here the transcript. I have here the transcript. Ang klaseng English yan, pukay nang ina, kinatalino mo yan, Erwin Tulfo. Abnormal ang putang ginagaya daw si Donald Trump. Of the hearing in Congress. Of the hearing in Congress. I have here the transcript of the hearing in Congress. Ano sabihin, hawak ko ngayon dito. Pilipino ka man, pukin ang ina mo ka. Hawak ko itong libro na ito. Ito yung mga nandito nakalagay, yung mga sagutan dyan sa Kongreso. Hindi mo ganunin. Tangina ka, hindi ka naman matalino. Bobo ka naman, putang ina kung makapagsalita. Journalist ka man lang, maganda ka lang magsalita. Pero tanga ka naman. Tumigil ka nga. Hindi ko po maintindihan bakit parang Putang ina, ba't hindi mo maintindihan? Paano? In English mo kaya hindi mo maintindihan? Hindi ko po maintindihan. I have here the transcript of the hearing in Congress. Hindi ko po maintindihan. Hindi mo maintindihan. Tanga, basahin mo ulit. Abnormal ka pala eh. Hindi mo maintindihan eh. Putay, pukpok mo sa ulo mo, baka maintindihan mo yan. Tangina, puro pekpek kasi nasa utak mo kaya hindi mo maintindihan yan eh. Drawing mo ng puki yan. Yang libro, drawing mo ng pekpek. Sigurado ko maintindihan mo yan. Sapul eh. hirap na hirap po siya magtagalog. When in fact, sa Congress po, nung November, Tagalog naman po ang sagot niya. Ang tanong po sa kanya, ni Congressman Luistro, payment of incentive, 11 po. Would you know whether this amount would total 120 exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yan, ma'am. 120 million po. Galit na galit siya. Kasi si Gina Acosta, Bisaya. Putang ina mo, Bisaya ka rin eh. Gago ka ba? Minamak mo ba yung mga Bisaya? Sinasabi mo ba na putang ina ang bobobo ng mga Bisaya, di sila marunong magtagalog? Kaya hindi na magtagalog, ikaw mag-adjust, pinatawag mo siya dyan eh. Tangina Bisaya man ang salita nila sa Davao. Bira man sila magtagalog. So tayo mag-a-adjust. Kung hirap yan mag-Bisaya, magtagalog, mag-adjust ka. Putang ina nagagalit siya. Eh Bisaya rin to, taga Davao Oriental tong pamilya ng mga abnormal na ito eh. Tangina to mga to, nagagalit kayo dito kay Gina Acosta na siya'y Bisaya magsalita. Ano masama sa pagiging Bisaya? Ha? Putang ina ninyo, yung mga Bisaya, wag na kayong boboto rito ha. Tinatarantado kayo ng mga tulpo. Galit sila sa Bisaya. Oo, ba't daw hindi magtagalog? Bakit daw hindi nakakaintindi ng Tagalog? Putyang inang yan. Hindi lang nagtatagalog yung tao. Siyempre, kung ang tao, mas may papaliwanag niya yung kanyang sarili sa Bisaya, kasi pag nagtagalog siya, baka magkamali siya. Hindi yun ang kanyang mother tongue eh. Hindi yun ang kanyang first language. Ang kanyang first language, Bisaya. So kung magsasalita siya dyan ng Tagalog, at saka siyempre, mas may hirapan niyang intindihin yung Tagalog, mas maintindihan niyo yung Bisaya, dapat mag-a-adjust kayo sa kanya para makakuha kayo ng accurate na sagot. Hindi mo dapat minamak yung mga Bisaya na Bisaya siya ng Bisaya, niloloko. Nagbisaya lang, niloloko na. Nakakaintindi man nakakaintindi man ang mga Bisaya ng Tagalog, pero mas ma-i-express nila yung kanilang feelings, yung kanilang gustong sabihin, sagot, kung magbibisaya sila. Oh, so bibigyan niyo sila ng leeway. O kasi kung halimbawa, paano yan? Kung sabihin niya na hindi po talaga ako confident magsagot, dili man ako confident ba? Magsalita ng Tagalog ba? O gusto ko Bisaya lang ba? Para may butang ko ba? Yung gusto kong sabihin baga. O dong dai, hindi ba? O so tayo mag-a-adjust, kayo mag-a-adjust. Kukuha kayo ng interpreter. O kaya yung tanong itatagalogin nyo tapos ibibisaya nyo. Pwede naman yun. Pwede naman yun mga bossing Jojo Hugo, mabuhay ka ha. Kuha na ng passport papuntang Mars. Ay puta kawawa to. Itong si Tulfo pagka naging presidente na si Inday, tain na lang to dyan sa Senado, baka kahit Mike hindi na bigyan yan. Walang hiya ang putya yan oh. May butang, mali-mali ka din magbisaya. Pakialam mo. Tarantado, hindi naman din ako Bisaya pero tinatry ko magbisaya.
O, di ba? O, paano nga kung ganun? Hindi nga marunong yung tao katulad ako, halimbawa, pupunta ako sa korte, tas puro Bisaya tao doon. Nabibisayaan silang lahat. O, mag-a-adjust ako sa kanila. Hindi man ako nakakaintindi ng Bisaya. O, sila mag-a-adjust sa akin kung di ba kayo mga bobo eh. Tsaka ano ba masama? Totoo, Bisaya yung mga tol. Bisaya naman kayo talaga. Bakit mo minamak mo yung mga Bisaya? Abnormal lang po siya. Tapos, dahil lang nagtatagalog, sa tingin mo, umaarte lang si ate? Ay, kunyari, di ako marunong magtagalog. Sino naman ang nag-iisip na hindi siya marunong magtagalog? Mas nahihirapan lang. Siyempre, kinakabahan ka. O, yung mga tanong sa'yo, bugado, nakatingin sa'yo lahat ng tao. Siyempre, kahit pa paano, anxious ka. Eh, kung hindi ka naman talaga sanay magbisaya, ano magagawa mo? Hindi naman niya katulad mo. Hindi ka naman sanay mag-English, hindi ka naman marunong mag-English. Tangina, English ka ng English. Hindi ka naman Pilipino ka man, sabi mo, hindi ka kano, kahit na nandaya ka ng passport. Ng pagkakakilanlan mo para lang maging Amerikano ka. Hindi ka naman Amerikano, tsura mo, hindi ka naman mukhang Amerikano, English ka ng English. Di ba? Sus! Oy, Alden Richards, pukin ng ina mo, hindi ka pwede dito, bobo ka. Bawal yung mga bobo rito. Alisin nyo yung mga bobo. Bawal yung mga tanga rito. O, putang ina mo, matulog ka ha. Hindi importante sa akin yung hindi importante sa akin yung yung iniiyak mo dyan. Ako ang siga rito. Tanga ang putang inang yan. Sige, pakinggan pa natin tong kanyang sasabihin. It's all puro Tagalog, Mr. President. What is this? What is this? Puro Tagalog, Mr. President. What is this? Okay nang ina mo. Ano ka, sa pelikula ka? Ikaw ka nag-English ka, hindi naman bagay sa'yo eh. Hindi nga kami nagagalit. Nakatapos yung nagbibisaya, Bisaya naman siya. Mahirap nun, tiga Pampanga siya. Halimbawa, tiga Pampanga siya, tapos pinipilit niya magbisaya. Yun, katulad ko, yun ang mahirap. Tagalog ako, Ilocano ako, nagpipilit ako magbisaya. Yun ang nakakatawa. Pero hindi ka dapat magtaka kung yan si ate, tiga Davao, Bisaya man yan. Kung mas preferred niyang Bisaya language, puta, siligutan nga eh. Tiga Leyte, nagbibisaya eh, iwaray yan. Tangang putsang inan to si Tulpo. What is this? Ulol, nangin naman, di bagay sa'yo. I mean, mabuti po sana, pati yung discretionary, and she's a government official, she doesn't know what discretionary means is. I mean, Anong means is? Ano mo, English ka ng English, bobo pa yung grammar mo. Means is? She doesn't know what discretionary means is. Ina ka, feelingero ka kasi masyado. Means is? Tangina mo, kahit saan libro, walang means is. Tanginan to. Pilit na pilit. Pilit na pilit. Akala mo naman matalinong hayop. 1 taon pa lang senador. Siya na yung pinakamayabang dyan. OA. Ang ina ka dapat sa'yo sa perya. Doon ka, mag-inarte ka doon. Kahit maghapon, okay lang. Feelingero ka masyado. Akala mo naman kapugi-pugi mo. what it means? Ano what it means o what means is? Ina ka pa, English ka pa. Gaya mo si Robin. Si Robin, number 1 siya bilang senador. Tapos sa survey, number 1 siya. Ngayon, pati sa vice presidential survey, number 1 siya. Nagtatagalog man yan, bira mag-English yan. Hindi katulad mo, kupal. Pal lang po siya. Dito po, puro sumasagot naman po siya. English, Tagalog. Yes po. Are you aware? Opo. O may authority, special disbursing officer. Kasi po, wala akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential. Ano nagdadabog pa si Gago? Kala mo siya may-ari? Ikaw may-ari? Tangina mo, sumbong mo kay Tulpo. Galit ka pala, sumbong mo sa kuya mo. Pinanginan nyo. Ang dami ng tangan dyan sa Senado, dumagdag ka pa. President, tama na po itong panluloko sa atin. Anong panloloko? Putangin niya, nagsalita lang ng Bisaya, nanloko na. Mas magaling lang siya magbisaya kaysa sa Tagalog, manloloko na. Anong klase kang senador? Tangina nitong yabang, no? O, mga kababayan kong Bisaya, ha? Kita ninyo, ha? O, kasama niyong Bisaya, parang dirin-diri siya sa Bisaya. Putangin mo, Bisaya ka rin, eh. Baduy ka rin naman. Kunyari ka pa. Putya, taga Davao Oriental kayo, mga ulul kayo, may mga buntot kayo. Tangina niyo, katutubo rin kayo, eh. Kala mo naman kung sino matalino tong ulul na ito. Galit sa Bisaya. Tanginan to. Lisa Lucero, buti ka pa, mabait ka. Napakayabang nitong manyakis na ito. Tanginan to. Please, Mr. President, compel this witness to talk in Tagalog. Di mo sila pwedeng pilitin. Kung ano yung komportable sila, Erwin Tulpo, isip-isip. Kung mas komportable sila sa Bisaya, magbisaya siya. Kung mas komportable sila sa Kapampangan, magkapampangan. Kung mas komportable sa English, mag-English. Di katulad mo. Ikaw lang naman komportable sa English mong pangtanga. Oh. Ang yabang ang putya. Kala mo naman pagkagaling-galing ang hayop na ito.
Kahit po yung mga Bisaya po nakakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? O bakit? Anong problema sa Hapon at Chinese? Erwin Tulfo. Yung Hapon, mas mayaman kaysa sa Pilipinas. Yung Chinese, di rin naman nag-i-English yun. Mas mayaman pa sa Pilipinas. Tangan po siya, racist pa. I know, Miss Witness, you can understand. You can understand Tagalog, you can speak Tagalog dahil nandito po ito. Nakakapagsalita man siyang Tagalog, di naman pipi yan. Nakakapagsalita siya, pero mas komportable nga siya magsalita ng Bisaya. Ano ba pakialam mo? Di ba? Sinabi ba niya, hindi po ako nakakaintindi ng Tagalog? Wala naman siya sinabing ganun. Sinabi lang niya, hirap siya sa pagtatagalog. Hirap din siya umintindi ng Tagalog. Ikaw nga, kahit pangit ng English mo, English ka ng English, wala nga nagre-reklamo sa'yo. Pwede nga kami Erwin, wag ka na mag-English, di bagay sa'yo. Di mo naman kami pinakikinggan. Tangina nyo, ginusto nyo yan. Naghiring-hiring kayo. Kung mas komportable siya sa Bisaya para mas ma-express niya yung kanyang feelings, yung kanyang sarili, di mag-Bisaya siya, mag-adjust kayo. Hindi pa pwede siya mag-a-adjust sa inyo kasi kapag pinilit niyo yung tao na yan na magtagalog at nagkamali siya, alam mo pwede niya sabihin, pwede siya magdahilan na, di ko nga matandaan na sinabi ko yan, sir. Dili ko matandaan na sinabi ko yan, dong. Gawa ng gamay-gamay man lang kasabot kong Tagalog, dong. Konti man lang yung alam kong Tagalog. Di nawalan pa ngayon ng kwenta yung mga ano nyo dyan. Pero kung wala ka ng dahilan, ha? Sige, kung gusto mo ng Bisaya, tapos itatranslate na lang dito. Kung may tanong yung abogado, pwedeng may Tagalog, pero pwede ding Bisayain kung gusto mo para mas maintindihan mo. Kasi kung hindi niya naiintindihan, putsang inang yan, palpak yung ano nyo dyan, yung hearing nyo dyan. Kasi kailangan nga, kino-confirm natin sa kanila. Naiintindihan mo ba yung tanong? Naiintindihan mo ba yung sagot? Diba? Ganun yun. Kayo mag-adjust, Erwin. Nag-a-adjust nga kami sa katangahan mo dyan, eh. Wala nga kami magawa kahit puro yabangan lang ginagawa nyo magkapatid dyan. Pares naman kayong putang ina, pinaglay sa itlog na bugok, eh. Wala nga kami reklamo sa inyo. Tapos magre-reklamo ka dyan. Anak ng putya naman tong senator judge na ito. Hindi ka nagagalit kay Ligutan, ang bagal magsalita, pukin ng ina niyan. Pwede mo naman sabihin, naglolokohan na tayo dito, Ligutan, putang ina ka, eh. 3 oras na tayo rito, ilan pa lang na itatanong mo, ang bagal mo magsalita. Hindi mo ba kayang bilisan-bilisan pa yan? Doon ka magalit sa pagiging pagsasalita ng mabagal ni Ligutan. Yun ang anuhin mo, Ligutan, putang ina, parang ngawa mo na. Ano ang pangalan mo? Putang ina niyan, yun lang itatanong mo, anong pangalan mo, ang tagal-tagal pa. Ano ang trabaho mo? Pagalitan mo si Ligutan. Ang haba magtanong ni Ligutan, tas ang bagal. Yung salita ni Ligutan, pag mga 20 salita yung tanong niya, puta 3 oras bago niya matapos. Paano matatandaan nung tinatanong yun? Di ba? Di ba tanga ka? Sabihan mo si Ligutan, puta pag nagtanong ka naman, dire-diretsuin mo para mag-register naman sa tao. Tangina lahat ng space po, tinigilan mo para kang para kang partas. Alam niyo yung partas, yung bus ni Chabit, po lahat ng stopover hinihintuan no. Every 30 minutes humihinto, po pupunta ka ng Ilocos, 5 oras lang yung biyahe, 9 na oras sa kanya. Paano lahat hihintuan niya? Putang ina Kaligutan, para kang driver ng bus, puta lahat ng may pumapara. Pinapasakay mo kung di ka ba naman kupal din. Magtatanong kang haba. So anong masasabi mo dito sa ganito, sa ganyan? Kasi ikaw ang sinasabi na dapat na nagdi-disburse ng pera. So saan napunta ito? Ganun magtanong para at least ma-register. Tanginang tanong yan. Ano ang masasabi mo sa mga inutos sa'yo ni BP Sara? Ikaw ang disbursement officer. Saan napunta ang pera? Tangina, matatandaan mo ba yun? Ha? Ulitin mo nga, pukin nang inabilisan mong konti. Aba, tsangina pag pinaulit mo yung ganun ulit katagal. Yung isang tanong 10 minutes, tanginan yan, 10 minutes sa tanong, masasagot mo ba kagad yun? Loko-loko ang putang ina ng abogado na yan. Kahit sino gago, hindi makakasagot eh. Boss, wala ko natandaan sa tanong mo. Putang ina, lahat hinintuan mo. Saan? Tang ina, akala mo nagkukwento na nakakatakot eh. Abnormal, putang ina nitong mga ito. Sinasayin nyo ng pera ng taong bayan. Putang ina, alam mo yung 30 minutes na tanungan? Tangin na 3 oras dito kayo, no?
Kay Ligutan, tatanga-tanga ito, hayop na ito. O maraming salamat sa nagpakulay ha. O kay Simple Life Virginia, ay kay Simple Life Wingma pala. Simple Life Wingma tsaka kay Oliver Franco ha, mabuhay ka. Mukhang madadali bata natin kay Acosta. Sino? Si Inday Sara? Madadali si Inday Sara? Sinabi na nga ni Acosta, walang kasalanan si Inday Sara. Tsaka wala naman ninakaw. Wala naman ninakaw. Ano mapapatunayan nila kay Acosta? Mapapatunayan nila kay Acosta na binigay ni Acosta yung pera kay kay La Chica. Ang ganda nga ng sinabi niya dun eh. Binigay ko yung pera kay La Chica kasi siya yung siya yung may alam sa operasyon eh. O so ngayon siya magbabayad. O kung halimbawa, mali yun. Halimbawa, mali yun. Okay, o sige, mali yun. Ninakaw ni Inday yung pera. Yun lang naman yung dapat nilang patunayan eh. Kung ninakaw ni Inday yung pera, hindi naman ninakaw yung pera eh. Nililiquidate nga eh. Di ba? Walang ninakaw na pera. Yun ang bottom line nito. Kahit gaano pa karami ang ma-uncover dyan na itong pera na ito hindi nagamit ng tama, nagamit pa rin. Mali nga lang yung paggamit pero nagamit, hindi ninakaw. Yung man ang importante, hindi ninakaw eh, tama? Hindi nilagay sa maleta, hindi niliber sa bahay niya. Yun ang importante. Tanginan nyo. Ang tatangan nyo. Ilang araw na, paulit-ulit, yun pa rin ang ano nyo. Winidraw ang pera. Ganito karami yung cash. Ganito ba karami yung cash? Okay nang ina. Anong connection nung dami nung cash? Kung ilang bag yun, kung ilang maleta yun. Anong connection nun sa kaso? Hindi naman dinideny ni Inday Sara na winidraw yung pera na yan dyan sa land bank. Diba? Hindi naman dinideny ni Inday na tinanggap nila yung pera na 125 million na yun. Hindi naman na dinideny yun. Nagliliquidate nga sila eh. Ano pang sense no maglabas ka dyan ng props? Etong pera na ito, ganito ba ang itsura ng pera na winidraw mo sa bangko? Tapos sasagot na, wait, hindi pa tapos yung tanong. Nilagay mo ba sa bag? Sasagot na sana siya ako sa, wait, hindi pa tapos. Anong kulay ng bag na yun? Kulay blue po, ops, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Putangin lang yan. Anong klaseng hearing yan? Pangtarantado. Putangin na, tapos ito si Tulpo nagagalit dun sa Bisaya, hindi siya nagagalit dun sa abogado. Attorney Ligutan, magkaliwanagan nga tayo. Bakit pag nag-o-object ka doon sa kabilang kampo, putang bilis mo naman magsalita, pero pag nagtatanong ka ba't ang bagal mo magsalita? Tangina ka, niloloko mo kami dito. Hindi ka mabagal magsalita, ba't binabagalan mo? Gusto mo bang airtime? Putang ina, kung gusto mo yung mukha mo na lang itutok namin yung camera dyan, walang problema. Sabihin mo lang. Dapat Erwin Tulpo doon ka nagagalit kay Ligutan. Sinasayang ni Ligutan oras natin. Ano lang yung mga naitanong ni Ligutan? Sa sobrang tagal niya magtanong, nag-lunch break na. Tignan mo, may tinatanong siyang bagal ng tanong niya. Ginang Acosta, tama ba yung pangalan mo na binanggit ko? Putangina, yun lang yung tatanong mong tagal. Ginang Acosta, tama po ba ang pangalan mo na binanggit ko? Ganun makabilis yun. Ano mong mahirap dun? Hayop ka. Tangina mo, Ligutan. Mamatay ka na bukas kung gusto mo. Huwag ka na mabuhay kung ayaw mo na mabuhay. Ubus na yung oras eh. Tama mo, may tanong siya. Hindi talaga maintindihan ni Acosta yung tanong niya. Paano ba naman ang bagal-bagal? Tapos, putas, hindi niya nakuha yung tanong niya. Sabi niya kay Chase Escudero, let's go lunch break. Tanga. Tangina nyo. Kayo mga prosecution kayo, pukin ang ina nyo. Nagsama-sama kayo dyan. Puro kayo mga bobo. Oh, walang hiya kayo talaga. Ano pa? Ano pa masasabi nito ni Tulpo? Ilang pahina po ito? Arthur, ilang pahina po ito? Gago, ikaw magsabi. Hawak mo eh. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya. Galit na naman. Gago, sumbong mo sa kuya mo. Sumbong mo kay Rapi, punta ka sa Rapi Tulpo in action. Ireklamo mo sa barangay. Tangina ka, ang dami mong sinasabi. Sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. Abutin tayo ng isang taon dito. Gago, abutin ng isang taon pag si Ligutan nagtatanong. Tangina, pagalitan mo si Ligutan. Si Ligutan ang matagal magtanong. Puta, natunaw na yung makeup niya sa tagal niya magtanong. Nag-lunch break na, wala pa siyang natatanong. Putang ina yan, abutin tayo isang taon. Hindi na isang taon, baka 10 years. Hindi pa tapos tong witness na to sa dami ng tanong niya. Hindi maintindihan, paulit-ulit. Walang hiya kayo, Christy Singson. Thank you, Boss Dada, pagaling ka. Thank you very much, ha. Ay, parang pinagpapahinga na ako ni Christy. Oh, pagod na nga ako. Ayun na si Ligutan, akala mo, yun, doon ka magalit. Tatagal talaga tayo kay Ligutan, hindi dyan sa witness. Saglit man lang yung witness. Ilang beses man lang yung tatayo dyan. Sabi mo kay Ligutan, bilisan magtanong. Huwag masyadong maarte. Hindi naman siya kapugian, putang ina, baliko yung ngipin.
Panot. Lawlaw yung pisngi. Putang ina niyan, hindi naman siya magandang tingnan. Ang tagal-tagal niya magsalita. Ganun pa ng ganun ng ballpen. Ano ang masasabi mo dito? Putang ina niya, kala mo naman ang ganda nung tanong. Abnormal kayo dyan pare-pareho. Mr. President, ito po sumagot naman po siya. Alam nga ba naman, lulukuhin tayo ng nagtatranscribe po nito. Sagot. Baka niloko ka, di mo lang alam. Baka manluloko din yung katulad mo. 10 ang anak mo sa iba-ibang babae, kakaloko mo. Baka sanay na sanay ka sa lokohan. Alam mo yung mga lokohan, boss, ha? Ha? Simple life, thank you very much, ha? Sanay na sanay ka, boss. Sa lokohan, manluloko ka siguro. Kasi po, nagbabase lang po ako sa ibinigay ni Sir La Chica ng mga ibinalik niya sa akin. Miss Acosta, kindly answer the question. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelido. Puta, ba't nagagalit ka? Anong problema ron? Puta, nagdadagago, ipukpok mo sa ulo mo, hampas mo yung lamesa sa ulo mo. Para mas maniwala kami tulpo dyan sa dinadrama mo. Putang ina nyo, magkapatid kayo, puro kayo drama dyan sa Senado. Lulukin mo yung mic. Nguyain mo sa galit. Yun ang maniniwala kami. Pero kung ganyan-ganyan dabog-dabog, putang ina mo, doon ka sa bahay nyo magdabog. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Point well taken. Tangina payabang. Anong sabi ni Cheese? Point well taken. Oh, sige na, umupo ka na, kupal. Ina mo, dahil mong alam. Ang dami mong Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang